sasakyan. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Meron na lamang tayong 21 minutos bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Kayo nanonood at nakikinig sa inyong programa ang Tambayan sa Radyo. Minus muna ang aking partner, si paring Raymond at Paas. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Napupunan ng mga kababayan natin. Talagang grabe na ang politika sa ating bansa. Kung sa bagay, kulang na ang 3 taon di ba? Sasapit na naman ang eleksyon. Ayan. Kaya yung mga hindi makatiis, yung atap na kumandidato sa susunod na halalan, ayan, nagpaparamdam na. Panayang papogi dito, panayang pag-atake. Mapansin lang ng publiko at mapaalala na sila ay muling kakatok ng boto sa 2028. At tayo naman mga botante, paulit-ulit para na tayong sirang plaka. Maging matalino tayo sa pagpili ng susunod na leader ng ating bansa. Sisi tayo ng sisi. Bakit ganito ang nangyari sa ating bansa? Matatapos na naman ang 6 na taon. Kanya-kanyang turo, kanya-kanyang batuan ng puti. Kasi binoto niya. Kasi dapat tatanungin din natin ang sarili natin. Hindi lang gobyerno ang dapat natin sisihin dapat natin tanungin yung sarili natin. Tama ba ang naging desisyon natin? Tama ba ang naging kapasyahan natin na iluklok natin itong mga leader na ito na habang papatapos na yung kanilang termino, doon natin nare-realize ay mali pala ang naging boto ko sa kanila. Sasabihin kasi nabudol. Bakit tayo nagpabudol, hindi ba? Dito muna tayo sa kaya lalo na ngayon nasa krisis ang bansa. Sana sa susunod na halalan maging matalino na tayo sapagkat napaka-crucial ng kinakaharap na pagsubok ng ating bansa. Imagine niyo yung susunod na magiging presidente, sangkaterbang problema ang kanyang harapin. Kaya dapat ang mailagay natin na susunod na Pangulo yung hindi natin pagsisisihan sa bandang huli. Maawa tayo sa ating bansa at maawa tayo sa susunod na henerasyon. Di ba? Ang sabi nga ni yumaong dating Pangulong Thomas Jefferson ng Amerika, kung ano ang inihalal mong gobyerno, yun din ang in return, yun din ang sasapitin mong kapalaran. Siyempre, kung ang inihalal mo
palpak. Sino magdudusa? Di ikaw din. Dito muna tayo sa ating balitaan, dito muna tayo sa good news. Baka makakalimutan natin, puro tayo politika next week, meron tayong magandang balita sapagkat nakaumang ang big time all price rollback. Ayan, tapyas presyo po tayo sa mga produktong petrolyo. Ang sabi ng Department of Energy, 9 hanggang 10 piso ang magiging rollback kada litro ng kerosene. Ayan. Habang 7 piso naman hanggang 8 piso ang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel. At 4 na piso naman sa kada litro ng gasolina. Sabi ng Department of Energy, maaari pa raw magbago yung figures. Sana naman kung magbabago yung adjustment, madagdagan pa yung rollback para at least mararamdaman ng gusto ng ating mga kababayang motorista, lalo na yung mga gumagamit ng diesel, yung mga tsuper na mga pampublikong sasakyan. Labas tayo ng Metro Manila, Malasugi Festival. Nagbigay kulay sa Barangay Sabang sa San Jose, Camarines Sur. Ibalita mo yan, RH number 18, Ruel Saldico. Ruel. Simple at makabuluhan. Ito ang seryosong sinasabuhay ng Barangay Council ng Barangay Sabang sa San Jose, Camarines Sur at mga residente sa taon-taon na paggunita ng Malasugi Festival. Kasabay naman ng Barangay Fiesta. Ito ang patron ni Nuestra Señora de la Paz y de la Bienaveja. Ang kanilang kultura at pagkakaisa ng bawat mamayan ay kanilang pinapahalagan sa taon ng pagdiriwang upang mas lalong tanyag at makilala ang Malasugi o sa wikang Ingles, ito ang Blue Marlin. Ayon kay Barangay Captain Wilmore Emoy Panuelos, unang inilunsad ang Malasugi Festival taong 2007 kasabay ng taon ng piyesta ng naturang barangay. Doon ito nagsimulang dayuhin ng mga lokal at international tourists, hindi lamang para matikman ang pinagmamalaking mga luto at putahe ng isda, pati na rin ang mga aktibidad na nagbibigay kulay sa pagdiriwang. Dahil sa lugar po namin, ano po talaga yung Malasugi sa Barangay Sabang. Po yung mga mangingisda namin, simula po Abril hanggang ngayon, duro-diretso po yung huli nila. Minsan araw-araw, minsan depende po sa panahon. Minsan tag-ulan po kasi minaano yung isda. Parang hindi lumilitaw. Pag tag-init, lumilitaw po yung Malasugi. At kabilang sa highlight ng festival, ang Malasugi Catching Contest kung saan ipinapakita ng mga mangisda ang kanilang husay at bilis sa paghuli ng Malasugi sa karagatan. Tulad po kagahapon kasi may Malasugi Catching Contest. May dalawa pong nahuli yung mangingisda namin. Yung isa po 20 kilos, yung isa po 16 kilos. Kaya medyo malaki. Pero yung pinakamalaki po siguro mga 30 o lampas pa po yung kilo ng Malasugi. Ayon sa mga isda nanalo sa catching contest ngayong taon, anya, sipag at tiyagaan siyang tanging sikreto upang makahuli ng isdang Malasugi. Depende po kayo so nakuha ko po, madali sa naman, makuha. So isda pong huli ko, madali lang siyang makuha kasi may kaliitan din. Nasa 16 kilos lang lahat yung kabuuan ng isda. So, nakakuha ng award kahit pa paano, kahit mga isda. Nakita rin sa ganitong mga okasyon. Malaking pasalamat ko na rin yun kasi karangalan din namin kahit mga isda. Yung nakasali kami dito sa patimpalak ng aming barangay na nakakuha rin ako ng malaking isda. Kaya po, para sa kuya, huwag mamapunta. Araw ganun nga, nagkataon pa man na may okasyon sa muyang barangay, kapistahan ni Ina, nagpapasalamat po akong dakula. Matapos nito, ang mga isdang nahuhuli ay siyang ipinapaluto sa Malasugi Cooking Contest na nagpapakita ng mga katakam-takam at iba-ibang lutuing mula naman sa nasabing isda. Siguro po dahil sa passion ko sa pagluluto, tinadapt ko po yung
yung menu na galing sa ibang lugar, tapos sinabuhay ng malasugi. Kaya siguro nag-match naman po yung panlasa ng beef tapos malasugi. Pag masarap ka magluto, masarap ka magmahal. Bagamat ang lugar ay tinagurang the home of the delicious malasugi, patuloy ang pagpanatili ng barangay at mga residente ang pangalaga sa karagatan upang mapreserba sa mga darating pang henerasyon at tumabi pa ang kanilang natutunan na yaman at biyaya ng Panginoon para naman sa mga mangisda. Para sa Special on Saturday, ito si Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ruel Saldico. Halos 9,000 mga magsasaka sa Benguet tatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. RH number 41, Romy Gonzales. Romy. Abot na kay sa 8,772 magsaka mula sa Benguet ang makatatanggap ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fishers Folk Program or PAFFP. Nauna nang ipinaliwanag ng Department of Agriculture Cordillera na ang mga benepisyaryo sa ilalim ng naturang programa ay mga magsakang nagtatanim ng para na may 2 hektarya o mas mababang sakahan, mga nagtatanim ng mais at mga nagtatanim ng tubo na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA at kabilang din sa mga magsaka o mangingisda o sa ilalim ng National Program for Municipal Fisheries Vessel and Gears Registration. Batay sa opisyal ng record ng Department of Agriculture, Regional Field Office Cordillera, ang mga bilang ng mga beneficiary bawat benepisyo ay ang mga sumusunod. Atok 557, Bacon 890, Bukod 235, Bugyas 21, Itogon 986, Kabayan 86, Kapangan 1,873, Kibungan 1,725, La Trinidad 33, Mangkayan 448, Sablan 573, Tuba 713, Tublay 852. May git sa 20 milyong piso ang inilaan para sa payout ng mga benepisyaryo sa lalawigan ng Benguet. At bisuan ng mga benepisyaryo sa bawat munisipyo hinggil sa schedule ng kanilang payout. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Oy, Boss Ray Nadar. Oras natin 10 minuto bago sumapit ang 6:00 ng umaga. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Meron lamang tayong 6 na minuto bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Marilu Jeronimo, Manuel Relente, Arturo Capito Camillo, Revelito Magallones at Anthony Abrenica. Magandang umaga sa inyo. Inaresto na National Bureau of Investigation ang isang lalaki matapos na magpanggap na may impormasyon siya tungkol sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa NBI, modus umano ng sospek ang paggamit ng iba't ibang pagkakakilanlan at pagpapanggap bilang mataas na opisyal ng gobyerno. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nahuli ang sospek matapos itong paggalok ng impormasyon tungkol kay de la Rosa kapalit ng pera. Na makapagbigay ng paunang alaga ang mga otoridad, muli umanong humingi ng karagdagang pera ang sospek dahil upang mabunyag ang kanyang panloloko. Lakas ng loob ha? Sa operasyon, nakakita rin umano ang mga otoridad ng iligal na droga sa pag-iingat ng sospek. Naharap ngayon ang lalaki sa reklamong estapa na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 habang nagpapatuloy ang investigasyon sa iba pa niyang posibleng paglabag sa batas. At speaking of Senador Bato de la Rosa, ang sabi ng DILG ay ikinukonsidera nila ang pagtatakda ng reward. Aba, pabuya para sa mabilis na ikadarakip ni Senador Bato de la Rosa. Kaya ang pakiusap ni Secretary John Vic Remulla kay Senador Bato de la Rosa, sumuko na lang siya at ginagarantihan naman yung kanyang karapatan na idepensa at ipagtanggol ang kanyang sarili sa tamang forum or sa hukuman. Kaso, ang problema, ang sabi ng kanyang mga abogado ay hilaw pa para isilbi ang warrant of arrest laban sa kanilang kliyente. Bagamat noong mga nakalipas na araw ay nagbabana ng desisyon ang kataas-taasang hukuman na nagbabasura sa hiling na temporary restraining order ng kampo ni Senador Bato de la Rosa laban nga sa ipinalabas na warrant of arrest ng ICC. Talagang hindi pa rin matapos-tapos ang debate dyan. Kahit pa sabihin mong nagbabana ng ruling ang kataas-taasang hukuman. Merong mga ibang luminaries ang nagsasabi na wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Samantalang yung iba naman, ang dinadahilan, hindi na nga tayo miyembro ng Rome Statute, pero yung subject or yung mga pangyayari kung saan ibinata yung mga reklamo ay nangyari sa panahon na tayo ay miyembro pa ng Rome Statute. Meron na lamang tayong 7 minuto bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Kinasuhan na ng Bureau of Customs sa Department of Justice ang cargo forwarder na nag-abandona ng aabot sa 36,900 balikbayan boxes na ipinadala ng mga OFW
para sa kanilang pamilya sa bansa. Ayon sa Customs, sinampanan nila ng kaso ang Makati Express Cargo Inc. Company at mga opisyal nito dahil sa bakailang ulit na pagkabigong iproseso, i-claim at pangasiwaan ng release ng mga naturang balikbayan boxes na pagalamang taong 2024 pa hanggang 2025 pa nang dumating ang mga nasabing shipment sa Manila International Container Port at Port of Cebu at Davao. Ngunit hindi na iproseso. Sabi ng BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, maaaring maharap din ang MECI sa mga kasong estafa at cybercrime dahil sa paniniwala nakarehistro ito sa abroad sa ilalim ng ibang business name, kaya tuloy-tuloy pa rin ang shipment activities kahit niribok na ang kanilang registration sa customs noong pang Enero. At sa balitang pampalakasan, pinag-aanda na ni Pinay tennis star Alex Ayala ang pagsabak nito sa grass season kung saan ilang torneo muna ang kanyang lalawakan bago ang Grand Slam event sa Wimbledon sa London. Ito'y makarama tapos na ang laban ni Ayala sa clay season dahil sa magang pagkakasibak niya sa French Open sa Paris, France. Lumasap si Ayala ng 4-6, 2-6 na pagkapalo sa kamay ni Iva Jovic ng Amerika sa unang round ng singles. At sa balitang showbiz, pumatok agad sa publiko ang final movie ng tambalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano na payo sa wakas sa unang araw nito sa takilya. Nasungkit ito ang record bilang highest opening day gross sa local films ngayong 2026 matapos kumita ng 12 million pesos sa unang araw sa takilya. At magandang umaga, of course, kay Strawberry Lopez. Galing yan kay Francisco Waco. Isang minuto bago sumapit ang 6 ng umaga. Susunod na ang programang Advokasya ni Bong Ariola at ni Tina Nolasco. 6:00 ng umaga.